lahat. So, I am Kristen May M. Guzman, and then I am the first presenter of our topic, which is the Module 7, entitled The Lumad Responses to Spanish Occupation. There are three objectives. So, at the end of this module, the students should be able to answer the following questions. So, first is what were the initial responses of Lumads when they saw the Spaniards? Second, what were some of the methods used by the Spaniards to subjugate the Lumads? And third, how did the Lumads respond to the methods mentioned above? So it will never be possible to write a real story of the Filipino people under Spain because the colonial government enjoy a monopoly on the production of source materials. That is according to Teodoro A. Agoncillo. So, ibig sabihin nito, hindi kailanman magiging posible na magsulat ng tunay na kasaysayan ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanya dahil ang kolonyal na pamahalaan ay nagtatag ng monopolyo sa paggawa ng mga materyales na pinagkukunan. Yun ang sinabi ni Teodoro A. Agoncillo. Until lions have their own historians, stories of the hunt will glorify the hunter. That is according to the African proverb. Ang ibig sabihin ng sinulat ng American Proverbs ay ang hanggang sa magkaroon ng sariling mga historiador ang mga leon, ang mga kwento ng pangangaso ay magpaparangal sa mga mangangaso. So ito ang kawikaan ng Afrika. So, ang ibig sabihin nito ay ang kawikaang ito ay nangangahulugang ang mga kwentong ating naririnig tungkol sa mga pangyayari ay madalas na may pagkiling sa panig na may kapangyarihang magsalita. So, tulad ng mga mangangaso na laging nagyayabang tungkol sa kanilang mga tagumpay laban sa mga leyon. So, ang pamahalaang Espanyol ay nagsulat lamang tungkol sa kanilang mga tagumpay sa Pilipinas, hindi ang paghihirap ng mga Pilipino. So as I've said earlier that it's unfair because yung mga sakripisyo at ginawa ng mga Pilipino ay parang binabaliwala lang. So gifocus nila ang ilahang mga gipanghimo sa Pilipinas. So in his book, People of the Middle Ground, Egerton said that tribal minorities had nurtured their own sense of identity, memory, and history. James Warren would say they have been relegated to the periphery of events to live in the shadow of a powerful center in this global age. Okay, so seen in this perspective, the Lumads would fall into the category of what Eric Wolf calls people without history. Sa aklat ni Egerton na People of the Middle Ground, sinabi niya na ang mga tribo ng mga minorya ay nag-alaga ng kanilang sariling pakiramdam ng pagkakakilanlan, ala-ala at kasaysayan. So, ang ibig sabihin nito ay kahit na sinubukan ng pamalaang Espanyol na kontrolin ang kasaysayan ng mga Pilipino sa Pilipinas, ang mga lumad, so lumad which is the katutubong pangkat, so ay may sariling paraan ng pag-alala sa kanilang nakaraan, kanilang mga tradisyon at kung sino sila bilang isang tao. So sa Lumads is that napanatili nila ang kanilang kultura sa pamagitan ng kwento, awit, at ritual. James Warren would say they have been relegated to the periphery of events to live in the shadow of a powerful center in this global age. Okay, so seen in this perspective, the Lumads would fall into the category of what Eric Wolf calls people without history.
Ayun naman, kay James Warren, sila ay nailagay sa mga gilid ng mga pangyayari upang mabuhay sa anino ng isang makapangyarihang sentro sa pandaigdigang panahon na ito. So, nakikita sa pananaw na ito na ang mga lumad ay papasok sa kategorya na kung ano ang tinatawag ni Eric Wolf na ang mga taong walang kasaysayan. So, which is it means that ang mga lumad ay madalas na napapabayaan o nakakalimutan sa mas malaking salaysay ng kasaysayan. So, ang mga Espanyol at kalaunan, ang mga Amerikano ay nakatuon sa kanilang sariling mga kwento. So, na nag-iwan ng mga karanasan ng mga lumad na hindi sinasabi. So, at ito rin ay nagpapahiwatig na ang mga lumad ay walang sariling kasaysayan na hindi totoo. So, kagaya ng sinabi ko kanina, na finocus lang ng mga Espanyol ang kanilang mga nagawa dito sa Pilipinas, ngunit ang mga sakripisyo, mga ginawa ng mga Pilipino ay parang binabaliwala lang nila. Okay, so sa aklat ni William Henry Scott na pinamagatang Cracks in the Parchment Curtain ay nagbabahagi ng optimismo na maaari pa ring makakuha ng ilang malinaw na larawan ng ating mga ninuno mula sa mga opisyal na dokumento ng kolonyal na rehimen ng Espanya mismo. So, para kay William Henry Scott sa kanyang aklat na pinamagatang Cracks in the Parchment Curtain ay optimism. So, optimism na para sa iyaha nga persikuan siya kanang when we say optimism kay kana bitong si tawag ani tinatawag natin padayon ba na makakuha taong kanang some documents dito sa sa mga opisyal. So, ang ibig sabihin nito ay kahit na ang mga tala ng pamahalaang Espanyol ay may pagkiling, maaari pa rin tayong makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa buhay ng mga lumad sa pamamagitan ng maingat na pagbabasa sa pagitan ng mga linya. So, para bang nakakahanap ng mga nakatagong mensahe sa mga opisyal na kwento. So, muna para kay Scott, kay William, maasa siyang makakuha tayo ng mga iilang dokumento na nagpapatunay. William also quoted the Renato Constantino's words that the recorded history of the articulate can yield data for a history of the inarticulate Indios. So for this module, the inarticulate would refer to the Lumets. At sinipi rin ni William Scott ang mga salita ni Renato Constantino na ang naitalang kasaysayan mga nagsasalita ay maaaring magbigay ng datos para sa kasaysayan ng mga tahimik na Indio. So, itong module na ito, this module 7, so, ito ay tumutukoy sa mga lumad. So, para sa akin, para lang naman sa akin na kahit ang mga lumad ay maaaring hindi nagsulat ng kanilang sariling kasaysayan, maaari nating matutuhan ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga tala ng mga Espanyol na sila ang nakakapagsulat. So, para bang sinusubukan nating maunawaan ang isang tahimik na pelikula sa pamamagitan ng pagtingin ng kilos ng mga artista. Like for us, kanang wala ta kabaloon sa na siya. Unsay istorya, unsay example lang unsay istorya na salida. But then, if maglantaw ta, di ba, maintindihan natin kung
ano ang pinapahiwatig doon, ganyan. So on the other hand, there are voluminous unwritten sources of evidence from the Lumad awaiting codification and incorporation into their own history. So there is, for instance, the famous Manobo epic, Ulahingan, a narrative that consists of the exploits of their